Kaya magandang umaga mga kamanggagawa sa bangka, magpa-fiber. Papakita po natin yung titimpla ng stop sag, micromix at saka resin. Gagawin nating pangmasilya. Ayan ay may kulay na, resin na may kulay na para hindi na tayo magkulay doon sa ating gagawing pangmasilya. Kiniyahalo natin ng maayos yan. Hindi natin hahayaan na malabnaw. Kailangan medyo malapot ang ating pangmasilya. Atin munang hinahalo ng maayos. Ilalagyan po natin ng stop sag. Hindi natin bibiglain para makontrol natin yung tamang timpla. Lagkit, hindi malabnaw, medyo malapot. Yan, mga kamanggagawa sa bangka, mga ka-fiber, kung bago lang kayo sa aking channel, paki-subscribe, like, comments sa aking comment section kung may mga katanungan kayo, at paki-share na rin. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa akin at nanonood. Ayan, hinahalo po ng maayos yan ni Greg, at sa ganun ay makuha niya yung tamang timpla. Ang susunod po natin gagawin diyan ay magtitimpla naman tayo ng resin. Titimplahan natin ng toner pangkulay, ang toner white at saka yung asol. Mamaya at makikita po natin yan. Ayan, ibinubuhos na lang kasi kukunti na lang din naman. Pag marami pa, yun tatakal-takalin natin. Pero yan, kontrolado na dahil kukunti na lang. Kaya binuhos na lang ng ating kasamang si Greg. Yan nga pala si Greg, ang aming isang inaasahan dito sa paggagawa ng bangkang fiber. Siya yung malawak ang karanasan, kaya siya yung aming inaasahan dito sa pagpapiber namin. Siya nga pala ay 10 taon nang gumagawa ng mga bangkang fiber. Yan, hinahalo po niya yung maayos. Ayan, gumagamit na rin po tayo dyan ng micromix. Yung micromix na yan, yan ang hinahalo natin dyan sa stop sag. Kung wala naman pong micromix, yung ginagamit naman po sa pagmamasilya ng pintura, ang tawag doon ay skim coat, pwede naman po yung gamitin. Hinahalo rin po natin yan. Pwede po natin gamitin yan sa stop sag. Yung pangmasilya sa pintura, pwede po natin gamitin yon. Mas mabilis pong tumigas, lalo na kung nilalagyan pa natin, nahaluan natin ng hardener. Yun po ang ginagamit natin para mas magandang mas mabilis tumigas. Kasi ang stop sag at saka yung micromix, kapag hindi po natin haluan ng
hardener, hindi po yan tumitigas. Ayan. Si Greg ay nakatapos na. Tayo naman ang susunod sa pagtitimpla naman ng resin, toner at saka stop sag. At tayo naman ay magpre-preparar sa ating haluin. Prepare po namin ang yan. Magpre-prepare po ako. Yan na po yung resin. Nakatakal po yan. Kasi sa drum po namin yan kinukuha. Drain po namin yan sa drum. At yan ay sinasahod ng maliit na lata. Yung 16 liters ang capacity. Yan. Ilalabas ko ngayon yung yan. Meron po tayong toner white. Ayang toner blue. Ayan po yung gagamitin natin pang kulay. Kasi ang palalabasin po natin kulay diyan ay sky blue. Hindi po tayo gumagamit na purong asol. Kasi ang pangit po tingnan ng purong asol. Kaya gumagamit tayo ng puti. Isang sandok sa puti. At saka isang sandok rin sa mas marami po ang ating gagawing puti kaysa doon sa asol. Ang asol ay kontrolado lang po. Kasi magiging makulay, sobrang makulay kapag sobrang dami ng asol. Tapos ating lalagyan ng stop sag. Ayan, kukunti lang po na asol ang ating ilalagay. Control lang po yan. Hanggang sa makuha po natin yung tamang kulay. Kapag kinukulang pa tayo ng asol, magdadagdag tayo ng konti. Ngayon, pag sumobra naman ang kulay sa ating inaakalang sky blue, pagka sumobra naman sa pagkaasol, dinadagdagan po natin yan ng puti. Ayan. Ayan, sasalukan natin isang salok lang ng stop sag. Ayan, hindi po ako nagdadagdag ng maraming stop sag kasi pag sobrang dami naman ng stop sag, mahirap siyang makatagos doon sa fiber mat. Kaya kontrolado lang natin ang stop sag. Kaunti lang ang aking inilalagay. Ang mahalaga, hindi siya umaagos. Ang purpose naman kasi ng stop sag, ang dipinsa yan sa latak na bumababa. Pag may stop sag, hindi basta-bastang bumababa ang ating resin. Lalo na kung maganda ang timpla natin sa ating hardener. Ayan. Haluin po natin ng maayos para makuha natin yung timplang maganda. Ayan, dinadagdagan ko kasi ibig sabihin mas makulay siya. Dinagdagan ko siya nang wala pang timpla.
Pakita ko yung tunay na kulay. Yan ang kulay na ating hinahanap. Hindi siya sobrang asul na asul, kasi ang pangit tingnan pag sobrang asul. Katulad nito na ang magiging kalalabasang kulay ang parka namin na yan, kasi lahat ng parka namin ganyan ang kulay. Kaya kailangan ang pagtimpla namin sa susunod namin ginagawa ay ganun ding kulay para hindi siya magkakaiba-iba.